Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, December 22, Sunday. And nasa panghuling episode na po tayo sa ating series called God's Generous Provision. And ang topic po natin for today is God fills those who honor Him. And ang scripture po natin for today is Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. So, ibig sabihin po nito ay maging generous po tayo. Maging generous po tayo sa ating Panginoon dahil siya po yung may-ari ng lahat, and of course, siya po yung gumawa ng lahat. Ibig sabihin, kumbaga ito po yung nagiging offering natin sa ating Panginoon. And of course, in order for us to glorify the name of the Lord, we must honor the Lord with all our possessions or wealth. For example na lang po, pera. Sa pera na lang. Of course, tuwing sesweldo tayo or magkakaroon tayo ng income, money natin, may papasok na money or of course, tayo ay magbibigay sa iglesia ng ating Panginoon dahil mas marami pa po tayong matutulungan and mas marami po tayong mga tao na mapapalapit sa ating Panginoon kapag gumagawa po tayo ng mga bagay, and of course tinutulungan po natin yung ating iglesia, ating simbahan upang mas makapagpalago pa po ng mga tao and mas makapagpalapit pa po ng tao sa ating Panginoon. Yung teachings po natin for today is God is the owner of our lives and our possessions. Kaya nga po nasabi ko kanina, ang Diyos ang may hawak ng lahat. Of course, siya yung lumikha nito and siya rin may-ari nito. And yung possessions rin natin, lahat yan galing sa Panginoon. And of course, lahat ng meron tayo ngayon is pinapahintulutan ng ating Panginoon para of course magkaroon tayo ng lesson sa ating buhay. And hindi man tayo bibigyan ng ating Panginoon ng makakasama sa atin or hindi natin makukuha yung lesson or wala tayong lesson na makukuha. So, second teaching is God deserves the first part of our wealth. So, hindi man po ibig sabihin ng first part of our wealth is yung the rest is hindi na sa ating Panginoon. Lagi po natin tatandaan na lahat ng meron tayo, kaya nga sa first teaching natin, lahat ng meron tayo is pagmamay-ari ng ating Panginoon. Hindi lang basta yung first part, kundi lahat. Ang sinasabi lang po dito sa first part of our wealth is of course i-donate natin or bibigay natin as offering sa ating iglesia. Sabihin nyo na yun yung first part ng ating wealth, and of course yung second part is para sa sarili natin ay para sa pamilya natin. Kasi of course ang una dapat nating i-guide is yung ating family and ating sarili patungo sa mas malagong relasyon sa ating Panginoon. And yung pangatlo naman is God fills us with our overflowing blessings. Kasi dito po, hindi man natin ma-realize or hindi naman natin mabago agad yung perspective natin, pero every day, every second, every minute, every hour of our lives is binibless tayo ng ating Panginoon. Nakakahinga tayo, hindi tayo nadidisgrasya, hindi tayo magkakaroon ng maraming problema na hindi natin kaya lutasin or gawa ng paraan. Of course, nagagawa natin ng paraan, and of course nakakaisip tayo ng mga solusyon dahil ginaguide tayo ng ating Panginoon. Kasi He fills us every day, every second of our lives with blessings. Kasi imagine niyo kung di tayo binless ng ating Panginoon, diba? Wala tayong makakain ngayon, wala akong ngayon dito sa harapan nyo sasalita kung di ako na-bless ng ating Panginoon. Devotion for today. And of course, ating application naman po for today is honor the Lord with your wealth. Of course, hindi lang naman sa wealth, lahat ng aspect ng ating buhay.
And of course, yung ah, focus lang natin muna ngayon is yung sa wealth. Kasi of course, pag may mga trabaho na tayo, mas madali tayo makakatulong gamit yung pera. Hindi naman ibig sabihin nito na ginagawa nating Panginoon ng ating pera, pero ginagawa natin itong instrument para makapagpalalim pa po ng maraming tao makapagpalalim palalo ng relasyon ng mga tao sa ating Panginoon para mag-glorify ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Number 2 naman na application for today is empty ourselves of love of possessions. Ibig sabihin, hindi tayo maging materialistic sa bagay, and of course, hindi tayo nakastick talaga, hindi natin ginagawang Diyos-Diyosan yung mga material na bagay para mas lalo tayong i-bless ng ating Panginoon. And number 3 is let God fill us according to His generosity. So hindi tayo gagawa ng ating plano, kundi ang ating Panginoon Diyos ay may plano na sa atin na naka-set na dati pa, and hindi man natin ma-imagine. And of course, ganun ka generous ang ating Panginoon. And ayun lang po. Maraming salamat. I'm Godfrey Quizon, and this is my devotion for today, December 22, Sunday. Maraming salamat po. Sana ay marami kayo natutunan. God bless and mabuhay.